Fentagong! Sorry. Fentamaw pala. Yan kasi guys. Bakit Fentagong? Yan kasi guys yung yung bansag ng mga umayaw na sa pagsuporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kasi nauso 'di ba yung kanya na nagfe-fentanyl pala to, tapos supporters to nila Mauning. So tinawag siyang Fentamaw. Ang pangit Fentamaw. Anyway, Fentamaw, hindi ho sinuportahan ng BARM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa adhikain nitong separation sa Republika ng Pilipinas, itong lugar ng Mindanao. So hindi ho siya sinuportahan ng BARM, at saludo ako sa ating mga kapatiran, brothers and sisters, at pagpasensyahan nyo na kung medyo napalakas yung tama ng fentanyl dito kay former President Rodrigo Roa Duterte, kung kaya't ano-ano na yung sinasabi, malakas yung kanyang trip. So tama nga ata itong si Ramon Tulfo na dapat dalhin na itong si former President Rodrigo Roa Duterte doon sa mental hospital, kasi kung ano-ano na lang yung lumalabas sa kanyang bibig, at may times na paulit-ulit na lang siya na parang hindi na natin maintindihan kung ano nga ba yung takbo ng kanyang utak. Dapat talaga magpakonsulta na to. So maawa naman kayo sa matandaan, no? Maawa naman kayo dyan. Anyway, ito yung balita. Panood lang muna natin sa inyo, guys. May pagtutol kasi, guys, ang BARM sa desisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte sa usaping separation ng Mindanao. Ako, guys, naaawa ako dito kay kay Digong, kasi madami siyang mga statement na binitawan noon na tila baga nagiging baliktad na. Kasi if you will remember, guys, 'di ba? Galit na galit noon si former President Rodrigo Roa Duterte kapag nag-aaway or nagkakabuklod-buklod ang mamamayang Pilipino kapag pinag-uusapan ang politika. Kaya nga bantay sa lakay si Digong dito sa mga liberal, 'di ba? Kasi nga one of the major enemy nung administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte is yung mga liberal. So bantay sa lakay siya, to the point na lahat ng kinikilos, lahat ng galaw ng liberal ay nakatutok si Digong. At ayaw na ayaw ni Digong na nag-aaway tayo because of politics. Tapos ngayon, guys, parang siya na din mismo yung nag-break ng ng word na binitawan niya, na ayaw niya na naghihiwalay ang mamamayang Pilipino sa usaping politika, pero siya na mismo, guys, ang nag-break ng mga sinasabi niya. Tingnan mo, nagkakabuklod-buklod tayo ngayon nang dahil sa kanya, sa mga pinagsasabi niya nung napalakas yung tama niya doon sa prayer rally sa Davao, na adik daw ang presidente, ganito, ganyan, hanggang umabot na sa point na gusto niya na magkaroon ng separation ang Mindanao sa Republika ng Bansang Pilipinas. 'Di ba? Nakakagalit dito sa part nating mamamayang Pilipino, na siya na mismo yung bumabasag ng mga salita niya noon. Kahit nga din noon may pinakita din akong video 7 years ago na sinabi niya na wag na wag niyong kukontrahin ang gobyerno nyo dahil unang-una, civilian kayo at hindi kayo nag-i-implement ng batas. Tapos, ngayon, 2024, 7 years ang nakalipas, well, total, matagal din naman, nalimutan niya na yung sinabi niya na wag kontrahin ang gobyerno. Kasi siya mismo ang kumukontra sa gobyerno na ngayon. 'Di ba? So, anyway, ito yung video, guys, yung balita. Yung pagtutol ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao sa desisyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Tinutulan ng mga leaders sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ang panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay na sa Pilipinas ang Mindanao. Ayon sa Chief Minister ng BARM na si Ahod Balawag Ibrahim, tinatanaw nilang malaking utang na loob ang ginawa ng dating Pangulo ng bansa para sa peaceful settlement ng kanilang rehiyon. Sa isang pahayag, hinimok nito ang publiko na protektahan ang naging benepisyo ng nagdaang peace process at suportahan
samahan ng kasalukuyang administrasyon. Nagpahayag din ng suporta sa pamahalaan ng grupong Moro Islamic Liberation Front o MILF na pinamumunuan din ni Ebrahim. Para naman kay Omar Yasser Sema na Deputy Speaker ng Bangsamoro Transition Authority at kasapi ng Moro National Liberation Front o MNLF, hindi umano posible ang panawagan na ihiwalay ang Mindanao sa Luzon at Visayas. Nakatuon na anya ang atensyon ng mga dating rebelde sa autonomy setup kaysa mahiwalay ang kanilang isla sa Pilipinas. Diba? This is not a best remedy or win-win solution na ihiwalay ni former President Rodrigo Roa Duterte ang Mindanao dito sa bansang Pilipinas. Well, actually, nabulungan din kasi itong si Digong, if I'm not mistaken, si Alvarez ba? Wait nga lang guys, hanapin natin. Kasi ang usapin dito is yung sa ICC na kapag mahiwalay daw, magkaroon ng separation ang Mindanao dito sa Republika ng Bansang Pilipinas, abay makakatakas si Digong sa kanyang kaso dito sa International Criminal Court. Wait lang guys hanapin ko lang muna kasi parang parang nawala tayo dito sa ating konstekto. Si Alvarez, sabi ni Alvarez, will prevent ICC entry in the separate independent Mindanao. So, if there will be a separate Mindanao Republic, ICC could no longer enter Mindanao because Alvarez here will hide me. Yan ho yung ni Kadigungan na diba? Because of the issue sa ICC for your personal interest, ay naghihimoto ka na at ganyan na ang nagiging desisyon mo sa iyong bayan. Gusto mo ata forever in power ka kahit sinabi mo na ayaw mo na, matanda na ako, 5 to 10 years, wala na ako sa mundong to, gumaganon ka pa, ang dami mong hanash, pero at the end of the day, diba, parang sa mga word na binibitawan mo, ay gusto mong maging leader ka pa din. Or takot ka ba sa ICC na makapasok sa bansang Pilipinas kaya tinatakasan mo yung kasolanang ginawa mo ukol dito sa extrajudicial killing, sa war on drugs na ipinanukala mo na humigit kumulang 30,000 people were killed. Ang iba pa doon mga inosente. Tapos, may issue pa ng palit ulo. So, diba? Iniiwasan mo ba yun para hindi ka mahuli? Kaya mo ginagawa ang lahat ng to? Alam mo, madaming mga mamamayang Pilipino ang nire-respeto. Itong si former President Rodrigo Roa Duterte, sobrang daming mamamayang Pilipino ang rumerespeto at sumasaludo sa kanya. Pero, habang papatagal ng panahon, guys, ako nagpapasalamat pa din kasi kahit papaano, nakanasan ko din naman ang paglilingkod, ang administrasyon ni former President Rodrigo Roa Duterte. Lahat naman may goods and may bad side. So, hindi ko naman sinasabi na porket anti-Duterte na ako or critics ng mga Duterte, lahat ng ginawa nila ay para sa akin mali. No. May mga nagawa din naman silang nakakabuti dito sa ating bayan. Pero, hindi ko sinasabing malinis sila. Now, my point here is, diba, naranasan ko din naman ang administrasyon mo at nagpapasalamat ako doon sa iyo dahil naranasan ko yan and, naging part ako ng Pilipino na nakakita ng adhikain at nagawa mo dito sa ating bayan. Pero, hindi naman ata maganda yung gagawin mo na ngayon wala ka na sa pwesto, pero parang ang tunog ay gusto mo pa ding maghari-harian, gusto mo pa ding maging leader, which is, diba, ang pangit tingnan. Grabe. To the point na ito na nga, ikaw na mismo ang gumagawa ng way para magkabuklod-buklod ang mamamayang Pilipino. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo na ginagawa ka na lang clown ng ibang tao, 'di ba? Anyway, sa kanyang adhikain na magkaroon ng separation ng Mindanao at ang Republika ng Bansang Pilipinas, abay yung BARM tutol naman sa kanya. Maraming salamat po mga kapatiran dahil
hindi po kayo sumuporta sa nais, sa masamang adhikain ni former President Rodrigo Roa Duterte. Anyway, yun lamang ho guys. That's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.